Mga kapatid, bilang iglesia ng ating Panginoon dito sa lugar na ito, sama-sama po tayong dumulog at dalhin ang ating mga pananalangin, kahilingan, kalagayan ng ating buhay, gayon din ang mga kalagayan na nagaganap sa ating bayan at sa ating bansa. Tayo po sandaling manahimik, ipikit ang mata, at iyuko ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng banal na Espiritu na narito kasama natin, nakikinig sa atin. Tayo po'y manalangin. Narito po aming Panginoon ang iyong iglesia na sa sandaling ito kami po'y lumalapit bilang iyong kawan. Ang iyong mga anak na naghahangad lagi ng kapayapaan sa kabila ng maraming kabalisahan sa buhay, ang mga pagsubok na nararanasan, ang mga dumadating na unos, bagyo, suliranin na kinakaharap. Narito, O Diyos, ang aming buong pagkatao na aming pong isinisiwalat at inihahayag ang aming isip at puso sa iyong harapan ngayon. Gayon din, aming Panginoon, inyo rin pong ipadama sa amin ang paggawad ng pagpapatawad. Sa kabila rin, aming Panginoon, ang aming kakulangan, ng aming mga nagagawang kasalanan, ito man ay lihim o hayag, wala kaming maikukubli sa iyo, sapagkat iyo kaming nakikita. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga mata, hindi kami maliligtas. Bagkos ang iyong awa at habag, ang aming inaasam, na patuloy na bigyan mo po kami ng pagkakataon na kami makapamuhay ayon sa iyong katwiran, sa iyong pagmamahal, at sa iyong pag-uutos. Narito po, aming Panginoon, ang aming mga panalangin na aming idinudulog sa iyo. Maraming salamat po sapagkat narating muli namin ang araw na ito na kami po'y pinagtipon ninyo, pinagsama-sama ninyo sa iglesyang ito ng UCCP Batangas City. Maraming salamat po aming Panginoon sapagkat sa nakalipas na isang linggo, sumaamin ka at ang iyong patnubay ay aming nadarama. Maraming salamat aming Panginoon sapagkat sa kabila ng nagdaang kalamidad o bagyong dumaan sa aming bansa, narito kami at patuloy niyong binibiyayaan ng buhay. Gayunpaman, aming Panginoon, kami po'y nalulungkot at nakikiisa sa mga kapatid at aming mga kababayan na nasalanta ng bagyong nagdaan sa amin. Pumitil ng buhay, nasira ang mga maraming ari-arian, nagbigay ng luksa at dalamhati. Ito aming Panginoon, ang kalagayan ng aming mga kapatid ngayon doon sa parting Kabisayaan. Patuloy nga po naming inilalapit sila. Gayon din ang inyong habag. At gayon din ang inyong pagkatok sa aming mga buhay, na kami ay maging kaisa, na tumutulong at nagbibigay ayuda sa kanilang mga pangangailangan. Narito aming Panginoon ang aming buhay, na aming inihahandog at ibinibigay sa pamamagitan ng aming makakayanan at gayon din sa aming mga pananalangin na aming sinasabi at binabanggit sa iyo ang aming kalungkutan at pagdalamhati sa mga kapatid namin naging biktima ng bagyong si Yolanda. O aming Panginoon, amin din pong dinadalangin ang katiwasayan at kaayusan sa dakong yon, sapagkat maraming mga nagaganap na kriminalidad, na mga pagnanakaw, ang nakikita namin at napapanood sa sandaling yon ng kanilang kalagayan sa oras na ito. Gawin mo po aming Panginoon na sa pamagitan ng mga ahensya ng aming pamahalaan, magkaroon ng kaayusan at mabigyan sila, lalo't ang mga naging biktima ng kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Dinadalangin po namin ang lahat na gumagawa na ng mga hakbang
na mga tulong sa mga sandaling ito na makarating aming Panginoon dun sa mga taong nangangailangan ng tulong na ito. Dun sa mga lugar na labis na nasalanta, nawasak, maraming namatay, dinadalangin po namin, O Diyos, na maging kalugod-lugod ang mga ginagawang hakbang na ito, mga pagtulong na isinasagawa ng nakararaming iglesia, ahensya ng gobyerno, mga non-government organization at iba pang mga people's organization. O aming Panginoon, patuloy pa rin kaming nagtatanong sa kalagayan ng aming bayan, sa kalagayan ng aming bansa, sa sunod-sunod na kalamidad na dumating sa amin. Maging ang kalagayan ng pampulitikang kalagayan ng aming pamahalaan, dinadalangin po namin ng katiwalian na mahanap ang katarungan, na mahanap ang solusyon sa ganitong mga nagaganap na mga namumuno sa aming bansa. Dumadalangin po kami, O Diyos, sa iyo, na Diyos ng katwiran, Diyos ng kaawaan. Dinadala po namin ang panalangin ito sa iyong luklukan at pinapailan lang namin ang kalagayan ng aming bansa. Dinadalangin din po namin ngayon, aming Panginoon, ang kalagayan ng mga manggagawa ng iyong iglesia. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang aming selebrasyon na ngayon ay aming kinikilala ang mga manggagawa, ang kanilang paglilingkod, ang kanilang mga tungkulin at ministeryo. Dinadalangin po namin ang kanilang kalagayan. Ang iyong iglesia ay patuloy na sumusuporta sa mga manggagawa sa pagbibigay nila ng panahon at buhay, sa pag-iyakap sa pagkatawag nila sa iyo. Narito kami, aming Panginoon, na humihingi lagi ng iyong pagpapala at biyaya, sa kabila rin po ng aming mga pagkukulang. Dinadalangin din po namin, aming Panginoon, na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Inilalapit po namin sila sa inyo. Narito po ang iyong mga anak na magdiriwang ng kaarawan mula sa Nobyembre 10 hanggang Nobyembre 16. Idinudulog po namin sa iyong harapan na inyo pong babasbasan at gagawaran ng pagpapalang buhay ang aming mga kapatid na ito, na sina Erlinda Zamora, Nathaniel Makalalad, kapatid na Eunice Manalo, Hansel Di Malibot, kapatid na Jermaine Creyos, Luningning Sulit, kapatid na Loida Abinido, kapatid na Hena Brinyosa, Marisa Calawan, Acacia Altea de Chavez, Reverend Magnolia Mendoza, kapatid na Nelson Ibora, Shalom Recto, kapatid na Benjamin Encarnacion, kapatid na Gian Marshall Manalo, kapatid na Naomi Manungson, kapatid na RJ Andal at Christian Dakula. Inyo pong igawad ang iyong pagpapala, ang iyong patnubay, na lagi niyo po silang paalalahanan sa kabuluhan ng kanilang buhay na iyong ipinagkaloob at ipinahiram sa kanila. Dinadalangin din po namin, aming Panginoon, ang kalagayan o ang mga gawain ng iyong iglesia. At inilalapit po namin ang gawain sa darating na Sabado, ang pagdiriwang po ng UCCP IFI 40th Partnership Anniversary sa San Pablo City. Pinagpe-pray po namin ang programa ng aming konferensya na nangangasiwa dito, ang PAIR. Dinadalangin po namin na maisakatuparan at patuloy na maging mayabong ang pagsasama o ang samahan ng UCCP at IFI sa ginagawang mga gawaing pagmimisyon at sa ecumenical na pagsasama-sama. Dinadalangin din po namin ang gawain ng iyong iglesia sa dakong ito, ang kanilang mga Bible study, ang kanilang mga prayer meeting, ipinapanalangin po namin ang kanilang outreach, dinadalangin po namin ang pagbibisita at paghahatid ng iyong mensahe at aral sa mga kapatid po namin na nais na maabot ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin na maging mapagpala ito sa aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong dalaw, ng iyong mga salita. Nadalangin din po namin, aming Panginoon, ang mga suliranin ng mga tahanan, ang kalagayan po nila,
ang kanilang pagkakawalay sa isa't isa, ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Dinadalangin po namin ang nararamdaman nilang kalungkutan, ang kalagayan at pakikitungo nila sa kanilang mga kasama doon, ang pagtatrabaho po nila. Dinadalangin po namin na iyong pamahalaan ang kanilang buhay, na kahit magkakalayo o malayo sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, inilalapit niyo po sila sa pamagitan ng iyong pagmamahal na ang ginagamit niyo ay mga makabagong teknolohiya na sila'y nakapag-uusap na ipadadama sa pamagitan nito ang kanilang pagmamahalan bilang isang pamilya. Dinadalangin din po namin, aming Panginoon, ang isa naming kapatid na ngayon ay narito na nakaburol sa iglesyang ito, ang aming kapatid na Rolly Sunga. Dinadalangin po namin ang tahanan at ang pamilya sa nadadama nilang kalungkutan, espiritu ng kaaliwan, aming Panginoon, ang inyo pong ipadama sa tahanan at pamilya na ngayon ay nagluluksa sa pagpanaw ng aming kapatid na ito. Dumadalangin po kami, aming Panginoon, na ang iyong banal na espiritu ang siyang makasama lagi namin sa aming buhay, paglilingkod, at sa aming mga ministeryo. Narito po ang aming mga panalangin, kasama ng mga personal na panalangin na inilalapit sa inyo, ang kalagayan ng aming mga pangangatawan na patuloy na nananabik sa kagamutan na nais niyong ipagkaloob sa amin. Ang iyong mga kalooban na amin pong mga tinatanggap, at gayon din po aming Panginoon ang mga pagpapala na aming tinatamasa. Narito ang lahat na amin pong itinataas at umaasa na inyo pong tutugunin ang aming mga panalangin ito batay sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ating pong basahin ang ating banal na kasulatan sa Awit 127, 1-5. Papuri sa kabutihan ng Diyos. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan, ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang. Walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay. Agang-agang mag-umpisa at gabing-gabi kong humihimlay, pagkat pinapagpahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Sabay-sabay po tayo. Mapalad ang isang taong mapasnasong tunay niyan. Hindi siya malulupig at malayang mapipilan. Kung sila man ang kalaban ay magtatagpo sa hukuman.
Tayo po'y pagpalain sa pagbasa at pagkarinig ng banal na kasulatan. At ang Anak at ang Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Mga kapatid, kung meron po tayong mga Biblia sa inyong tabi, atin pong buksan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 22, talatang 24 hanggang 30. Lucas 22, talatang 24 hanggang 30. Ganito po ang ipinahayag ng mga salita sa atin ngayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napapatawag ng mga taga-tangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata at ang mamumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Sumatin po ang pagpapala ng Diyos sa mga salitang ating nabasa at ating narinig.
Magandang morning po, mga kapatid. Pakibati po ang inyong katabi, sabihin niyo po, binagyo ka ba? Yan po ang tanong sa atin ngayon, ano ho? At tayo nagpapasalamat at hindi tayo binagyo, no, sa ating lugar. Pero kung napanood niyo yung TV kagabi, yung mga balita kagabi, nakakalungkot, ano ho? At nakakaiyak, no, sa sandaling yon. Nasa 1,000 mahigit na po, no, ang 1,002, no, ho, ang nakuhang mga labi, no, mga namatay dito sa bagyong ito. Alam niyo po ang mensahe niya sa atin, kahit hindi tayo tinamaan ng bagyo, may pinararating ang Diyos sa atin dyan eh. Ano po yon? Makonsensya tayo. Tumulong ka naman. Yan ang pinararating sa atin ng ganitong kalagayan na nagaganap sa ibang lugar ng ating bansa. Mga kapatid, ipanalangin natin ang mga naging biktima, ang mga nasirang buhay, mga ari-arian na nawasak, yung kalagayan po nila ron na kailangan nila ng pagkain, ating ilapit po sa ating Panginoon. Alam niyo po, ganito po talaga yung ating bansa. Pinadaanan po lagi tayo ng bagyo. Ito ang kalagayan natin, ano? Dito ang ating bansa. Kaya ang panalangin natin sa ating Panginoon, the best po, ang sabihin natin, bigyan niya tayo lagi ng katatagan, no, sa pagharap sa mga bagyo at pagsubok ng buhay. Harapin natin ang katotohanan. Ito lamang yung magagawa natin ngayon at tanggapin natin ang kalooban ng Diyos sa ganitong sitwasyon na ipinakikita sa atin ng ganitong kalagayan. Pero sa kabila nito, mga kapatid, pwede po bang malakas na palakpak ang ipagkaloob natin sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya? Buhay ang Diyos, nandun siya, may awat habag na ipinadadama sa ating mga kapatid na naging biktima ng bagyo. Ang ating ebanghelyo po ngayon, mga kapatid, ay tungkol po ito sa pagiging dakila. Kung sino ang dakila? Sa ebanghelyo, makikita po natin na pinagtatalunan ng mga alagad kung sino ang magiging dakila sa kanila. Kung dumating na ang panahon ng paghahari ni Kristo. Naganap po ang tagpong ito na nagtalo-talo ang mga alagad doon po sa isang hapag. Doon naganap yung pagtatalo-talo nila. Sa isang hapag na naghahapunan sila sa oras na yon. Nung nakaraang linggo, ang ating banal na komunyon, ito yung continuation po. No?
ng teksto ng ating ebanghelyo. Nagbanal na komunyon sila at ngayon, nagtalo-talo ngayon sila habang kumakain ang mga alagad. Ito po yung nakakalungkot sa sandaling iyon. Matapos silang bigyan ng pagkain ni Jesus at bigyan ng mainom, upang sa sandaling iyon ay magkaisa ang mga alagad, ang sumunod na pangyayari, nagtalo-talo sila. Ang pinagtatalunan kung sino ang kikilanlaning pinakadakila sa mga alagad. Noong araw po, mga kapatid, ang pagkakaalam ng mga alagad kung paano maging dakila ay tulad ito ng mga hari na maraming napagtagumpayan na labanan sa digmaan. Naging mahusay sa estratehiya, sa taktika, sa pananakop at pakikipaglaban, ito ang sukatan ng katagumpayan ng mga hari. Ito yung itinuturong dahilan kung bakit nagiging dakila ang isang tao. Tulad nila Alexander the Great, na nasakop niya ang buong Europa at Persia, kaya nga siya tinawag the Great. Alexander the Great, kasi mahusay siyang manakop at makipaglaban. Katulad din ni Herod, ang tawag sa kanya ay Herod the Great. Mahusay siyang kumilala at makipagdigma. Kaya po nasabi ni Jesus sa talatang 25 ang ganito, na ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang sinasakupan dahil sa husay nilang makipagdigma. Ito po yung sukatan ng pagiging dakila sa mundong ito. Kung marami kang accomplishment at napagtagumpayan, magiging dakila ka sa mundong ito. Hindi lamang sa digmaan, pati sa pakikipagsapalaran sa buhay na ito. Ang pagiging dakila sa mundong ito ay yung pagiging angat sa iba. Ganito po binibigyan pakahulugan ng Biblia po ito. Ang pagiging dakila sa mundong ito ay yung pagiging angat sa iba. Yung pagiging una, sikat, makapangyarihan, at mahusay. Ito yung ibig ng mga alagad sa sandaling yon. Sa kanilang pagtatalo-talo sa oras na yon habang sila'y naghahapunan. Sino ang mas una? Sino ang mas sikat sa kanila? At mahusay na alagad sa kanila? Ang pinagtatalunan po ng mga alagad noon ay hanggang ngayon, ito pa rin ang pinagtatalunan ng maraming tao. Maraming tao ngayon, ito pa rin ang pinag-uusapan kung paano maging dakila, maging sikat, maging angat sa iba. Isang reflection na lamang po ito, mga kapatid, na makikita natin kung paano natin i-display yung mga certificate, yung diploma, yung trophy na simbolo ng karangalan at kasikatan natin na ikinakabit natin sa dingding o nakalagay sa eskaparate. Kung paano din tayo maging una sa mga gadget, simbolo rin din ito ng pagiging sikat, una, mahusay at angat sa iba. Siguro, mga kapatid, napansin nyo noong kayo nanonood kagabi, doon sa parting Bisaya, sa Tacloban, doon sa Leyte, di ba binaha? Naglutangan lahat doon yung mga bagay. Yung mga mahalagang bagay, no? Ng mga taong nakatira doon. Yung mga bagay na iniingat-ingatan noon. Naglutangan doon. Pero sa sandali pa lang yon, mga kapatid, hindi na mahalaga yung mga bagay na yon. Kung hindi, ang mahalaga ay ang iyong buhay na maisalba mo sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng kalamidad, walang pagiging dakila dyan. Lahat, damay tayong lahat dito sa kalamidad na ito. Meron tatlong bagay po, mga kapatid, kung paano maging sikat o maging angat sa iba. Gusto niyo po maging sikat? Ito po ang ginagawa po ng sanlibutan. At maging angat sa iba. Pakinggan po ninyo ito. Una, lumipad ka. Kung gusto mo maging sikat, maging angat sa iba, lumipad ka. Ang problema, paano ka makakalipad? Wala naman tayong pakpak. Wala ka naman pakpak. Ang may pakpak lang ay yung manananggal. Hindi ka naman manananggal. Ang mga may pakpak lang ay yung tiktik. Alam niyo ba yung tiktik? Yung mga masasamang elemento. No? Yun lamang ang may pakpak. Ang saranggola, kaya nakalilipad yan dahil may kumokontrol na PC at dinadala ng hangin. Pero masaklap nito, pag napatid yung tali o yung PC,
Ang bagsak nito, kay tayog man ng lipad, kay tayog man ng ambisyon ng saranggola, pag naputol ang pisi, pag naputol ang tali, unti-unti yan babagsak. Lalagpak ang saranggolang ito. Babagsak at babagsak ang lahat sapagkat wala namang nananatili sa itaas. Ikalawa, kung gusto niyo pong maging angat sa iba, may magbubuhat sa inyo upang itaas ka. Kung gusto niyo pong maging angat, may mag-aangat sa iba, sa inyo. May magbubuhat sa inyo. Tulad po ng mga nananalo sa palaro o mga atleta. Tulad kay Manny Pacquiao. Pag nanalo siya, binubuhat siya, no? Ng mga taong sabik na sabik sa pagkapanalo niya. Tulad din po ng mga artista. Para sumikat sila, meron silang mga fans na sumusunod sa kanila. Kaya nga sila tinatawag na mga star dahil merong mga tumitingin sa kanilang kasikatan. Ang problema nito, paano kung matalo ka na sa labanang iyon? Paano kung laos ka ng artista? Iiwan ka na ng mga taong iyon na bumubuhat sa iyo at nag-aangat sa iyo. Iiwan ka na nito na luhaan at talunan. Ikatlo, kung gusto niyo maging sikat at angat sa iba, tapakan mo ang iyong kapwa. Tapakan mo ang iba. Tuntungan mo sila. Ito ang ginagawa ng iba upang ma-promote, tumaas ang ranggo o ang rank, maiangat sa iba. Sisiraan nila ang iba, ang contender nila, ang kanilang kapwa, para maabot lang ang inaambisyon na kalagayan o promosyon. Kaya maraming napopromote, hindi dahil sa husay at quality ng kanyang trabaho, kundi dahil sa paninira doon sa contender ng kanyang trabaho. Sa mga alagad, ang pagiging dakila sa kanila ay isang ambisyon o isang karera ng pagiging sikat at angat sa iba. Ganito tignan ng mga alagad ang pagiging dakila. Ngunit sa ating Panginoon, ang pagiging dakila ay kabaliktaran ng konsepto ng mundong ito. Sapagkat ang pagiging dakila sa Panginoon ay isang misyon ng paglilingkod. Para sa Panginoon, ang pagiging sikat, ang pagiging dakila at angat sa iba ay maging mababa ka at tagapagsilbi. Servant ang tawag po ng ating Panginoon sa pagiging dakila. Sabi nga po ng Panginoon sa talatang 26, doon din po sa ating ebanghelyo, ngunit hindi ganyan. Tinutukoy niya ang konsepto ng mundo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat na lumagay na siyang pinakabata at ang namumuno'y tagapaglingkod. Pansinin niyo po yung salitang ito. Ulitin ko po. Sa halip ang pinakadakila, ang dapat na lumagay na siyang pinakabata at ang namumuno'y tagapaglingkod. Binanggit niya po doon yung salitang pinakabata. Dito po'y sinasabi niya, kung gusto niyong maging angat, maging sikat, maging dakila para sa Panginoon, tumulad kayo sa isang bata. Lumagay kayo na siyang pinakabata. Sapagkat ang isang bata ay madaling utusan, ang isang bata ay madaling magpatawad, ang isang bata ay simple lang ang kasiyahan sa buhay. Kaya pinatutulad tayo doon upang maging dakila tayo. Ganito ang konsepto ng Panginoon sa pagiging dakila. Sa Marcos, Kabanatang 9, talatang 36, makikita natin po dito na tinawag ni Jesus ang maliit na bata. Kanya itong kinalong at ito ang naging kasagutan niya sa mga alagad kung sino ang magiging dakila o kung sino ang dapat na maging dakila. Ito yung katunayan at tugon ni Jesus sa mga alagad sa tanong na sino ang dakila sa kanila. Dito po, ang bata ay kinalong ni Jesus. Bilang pagsasabi sa mga alagad na hayaan ninyo ang Diyos ang mag-angat sa inyo, ang kumalong sa inyo tulad ng isang bata. Kung gusto ninyong maging angat at may bumubuhat sa inyo, hayaan ninyo ang Panginoon ang kumalong, mag-angat at bumuhat sa inyo. Tulad ng isang bata na kinalong ng ating Panginoong Yesus. Hayaan ninyo ang Panginoon ang pumuri sa inyong ginagawa sa mundong ito. Hindi kayo, hindi tayo, hindi ang inyong sarili ang pumuri sa inyong sarili. Ito po ang prinsipyong pinapakita ng Diyos sa pagiging dakila. Sa makatuwid, narito po yung ilang mga prinsipyo na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Una po,
ang pagiging dakila para sa Panginoon ay hindi naghahangad ng papuri ng iba o pinupuri ang sarili. Hello? Ang pagiging dakila ay hindi naghahangad ito ng papuri o pinupuri niya ang kanyang sarili. Maraming tao upang maging feeling great o maging dakila, ipagyayabang ang sarili o ipagyayabang ang mga nagawa niya. Kaya marami sa atin sobrang believe sa sarili, sobrang hanga sa sarili. Wala nang magaling kundi siya, kundi ang kanyang sarili. Huwag niyo pong tignan ang inyong katabi. Pero ito po ang totoo. Madalas nakakarinig po ako sa mga ganitong tao ng ganitong salita. Kung hindi dahil sa akin, wala yan. No? Kilala mo ba ako? Ganyan yung mga believe sa sarili, no? Kung magsasalita. Kung hindi dahil sa akin, hindi magagawa ng taong yan. Kilala mo ba ako? Ganyan yung mga believe sa sarili. Tandaan po nyo, ito yung sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:3-4. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Pablo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y magaling, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang ganda po ng salitang ito. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y magaling, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, kung mabuti ang kanyang ginawa, magalak siya, at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. May babala, ano? Si Apostol Pablo po sa salitang ito, huwag mo nang ihambing yung ginagawa mong magaganda sa iba. Hayaan mo na ang Panginoon ang pumuri sa iyo. Hayaan mo na ang Panginoon ang magbuhat sa iyo at mag-angat sa iyo sa iyong ginagawang kabutihan sa iba. Sa sobrang bilib sa sarili, mga kapatid, dinadaya niya ang kanyang sarili. Alam niyo po ba, ang pandaraya ay gawain ng dyablo? Amen? Dahil lamang po sa salita niya, na bibigyan ko po kayo ng kahulugan ng salitang dyablo. Yung dyablo po, mula yan sa salitang Latin, na ang root word po niyan ay dia, division, hinahati. Pero sa atin po, ginamit po natin yung dia sa salitang daya. Na ngayon, tinagalog po natin, yung daya, ito po yung mga nanloloko. Na niloloko yung sarili. Niloloko ang iba. Na kaya nagkaroon ng problema sa salitang ito na may kaugnayan sa kasamaang ginagawa. Ito ang pinagmulaan, no? Pinagmulan ng salitang dyablo. Ang dyablo, mandaraya yan. Nagkukunwaring liwanag, pero kadiliman pala ang daladala. Ganito po natin dinadaya minsan ang ating sarili. Hindi ang sarili ang dapat na ipagyabang, kundi ang kabutihan ng Panginoon. Ikalawa po, ang pagiging dakila sa Panginoon ay may kahandaan laging nahuhuli o pinauuna ang iba. Servant attitude. Ito dapat ang attitude ng isang naglilingkod, isang servant. Ang mga servant o tagapaglingkod ng hari noon, sila yung maagang nagigising upang ipaghanda ng makakain ng hari at ang pamilya nito. Ngunit sila din yung nahuhuling umalis upang iligpit at isaayos ang pinagkainan ng hari at ang pamilya nito. At sila din yung huling kakain matapos kumain ng lahat. Ganito ang tungkulin, gawain po ng servant. No? Ito yung mga taga-silbi. Ito po yung mga taong naglilingkod sa hari. Ang mga Christian po, ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay mga servant ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Tayo'y servant ng ating Panginoon. Ang servant po, batay po sa prinsipyong ating sinasabi ngayon, siya yung una na naririto dapat sa simbahan upang naglilingkod sa Diyos. Ang mga servant po, laging maagap yan para sa Panginoon. Hello? Yan po ang mga servant. Nauuna sila. Walang nahuhuling servant. Magagalit ang Panginoon, magagalit ang hari kung siya ay huli na maglilingkod, no? Nagagawin niya ang kanyang trabaho. Gusto niya ng Panginoon at ng hari, nauuna ang mga servant at inihahanda ang pangangailangan ng hari. Siya din yung huling aalis. Tandaan niyo po yan. Ang servant nauuna, pero huli ding aalis.
Mamaya kaya titignan ko kayo. Baka paunahan yan. Ano ho? Unahang lumabas mamaya pagkatapos ng ating service. Huli. Ano ho? Nahuhuli ang servant. Hindi rin po yung nakikipag-unahan. Ano ho? Hindi nakikipag-unahan. Kadalasan po, ang servant po, huling kakain din yan. Pagtapos ng kumain ng lahat. Pero ang napapansin ko, tignan nyo po, pagkapanahon ng mga kapistahan o panahon ng mga anniversary ng ating simbahan, paano natin tratuhin ng isa sa pagpila habang tayo kumakain o habang kukuha tayo ng pagkain. Marami sa atin unahan sa pagkain. Ganyan ang kalagayan ng daigdig natin. Unahan lagi tayo sa pagsakay, sa pagpila, ang gusto'y makasingit. Sa pagsakay, ang gusto'y makasakay kahit na merong iba na mahina na dapat paunahin. Ganyan. Nakikipag-unahan lagi tayo sa daigdig na ito. Hindi ito yung servant. Ang servant, laging lumalagay po yang sa hulihan. Siya yung nagsisilbi. Ang servant po, nauuna siya para sa karangalan ng Panginoon, ngunit nauhuli siya para sa ibang tao. Ganyan ang servant po na pinapakita po rito ng Ebanghelyo sa atin. Ito ang tinitignan na dakila ng Panginoon na tayo handang maging servant ng Panginoon. Ikahuli pong prinsipyo, ang pagiging dakila sa Panginoon ay may kahandaan laging maglingkod at magsilbi. Ito ang tungkulin ng servant, magsilbi, maglingkod. Hindi siya ang pinaglilingkuran at pinagsisilbihan. Siya yung inuutusan at siya yung nagsisilbi sa mga pangangailangan. Sa Ebanghelyo na ating binasa, mga kapatid, makikita ninyo dito at mapapansin nyo dito na si Jesus ay nagsilbi sa mga alagad sa kanilang pagkain. Kaya nasabi niya po ang ganitong salita, kasama niyo ako na naglilingkod. Kasama niyo ako na nagsisilbi at hindi ako ang pinagsisilbihan, ako ang nagsisilbi. Ang magandang expression po rito nang si Jesus ay bumaba, kumuha ng face towel o ng basahan at kumuha ng plangganang may tubig, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Trabaho po ng isang alipin noong araw yon. Trabaho po ng isang servant ang ginawa ng ating Panginoon. At ito po sa sandaling yon, sa binasa nating Ebanghelyo, hindi siya ang pinaglilingkuran noon. Siya yung naglilingkod sa mga alagad sa sandaling yun na nagsisilbi ng kakainin nila. Sa kalakaran po ng mundo, ayaw ng maraming tao ang nauutusan. O siya ang laging inuutusan. Ang gusto ng marami ay siya yung naguutos. Siya yung amo. Siya yung boss na taga-utos. Pero sa Panginoon, ang naglilingkod, ang inuutusan at pinararangalan at inaangat upang maging dakila. Naalala ko po yung aking anak na bunso nung kami kumain sa isang restaurant. Nung tinawag ko yung waiter, para ako'y merong may iutos, nabigla siya sa sinabi ko, sabi ko, boss, boss, sandali. At ako'y may uutos sa'yo. Sabi ng aking anak, Papa, bakit boss ang tawag mo? Sabi ko ganon, sila dapat na maging boss natin. Kasi sila yung nauutusan natin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi nila magagawa yung pinag-uutos natin. Sila ang boss ko. Boss natin. Tandaan niyo po ba na sinasabi ni Pinoy yan? Sino ang boss ni Pinoy? Ang tao. Ang mamamayan. Yan ang boss. Ganyan po ang inuutusan. Sila yung boss. Hindi yung nag-uutos ang boss. Ang problema sa ating mundo, yung nag-uutos ang boss. Pero sa Panginoon, ayaw niya na may boss. Lahat tayo boss na inuutusan ng ating Panginoon. Sa Panginoon, ang naglilingkod ang inuutusan at pinararangalan. Sa Efeso chapter 6 verse 7, sinabi dito na ang paglilingkod at pagsisilbi na ginagawa natin sa buhay ay paglilingkod para sa Panginoon. Nagtatrabaho tayo, hindi para sa atin, kundi naglilingkod na nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Sabi po dito, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao lamang. Ang servant o naglilingkod ang itinataas ng Panginoon. Alam niyo po, magandang work ethic ito,
o work ethics ng mga Kristiyano. Kung tayo ay nasa trabaho o gumagawa man sa tahanan o sa iba't ibang larangan ng paggawa, ang isipin natin, tayo'y gumagawa para sa Panginoon. Marami kasi sa atin po, mga kapatid, gumagawa sila para kumita. Hindi nauuna ang Panginoon. Ang work ethics ng mga Kristiyano po, gumagawa tayo para sa Panginoon. Ang ginagawa natin ay para i-glorify, dakilain, luwalhatiin ang ating Panginoon. Sapagkat ito naman ang talagang dahilan ng ating buhay sa daigdig na ito. Maglingkod, magsilbi, gumawa para sa Panginoon. Ito ang paalaala sa atin kung paano maging dakila sa mundo. Ang pagiging dakila para sa Panginoon ay sinusukat ito hindi sasasabihin ng tao, kundi sasasabihin ng Panginoon matapos ang buhay natin sa daigdig. May kahandaan na maging huli at inuuna ang iba, at kahandaan lagi sa paglilingkod at pagsilbi sa iba. Sa Ebanghelyo, pinadama po sa atin ng Panginoon na ang nagsisilbi at nagdudulot sa atin ng pagkain ng buhay ay upang maging halimbawa at tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsipagtayo upang sambitin ang ating kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanlilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Niyaya sa paghahandog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tayo po ay taos-puso magsipaghandog.
Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong mga biyayang ikinaloob sa amin. Magamit po namin ito nawa upang sa ikagaganda pa ng inyong banal na simbahan. Amen. Habang pong ating inaawit ang imno ng pagtatalaga, ay isasagawa po natin ang ikalawang paghahandog para sa United Church Workers Organization. For the healing of the nations, Lord, we pray with one accord. For a just and equal sharing of the things that earth affords, to a life of love in action, help us rise and pledge our word. Lead us forward and help us rise. Lead us forward into freedom, from despair your world release, that redeemed from war and hatred, all may come and go in peace. Show us how through care and goodness fear will die and hope increase. Show us how through care and goodness fear will die and hope increase. Oh, that kills abundant living, let it from the earth be banned. Pride of status, race, or schooling, dogmas that obscure your plan. In our common quest for justice, may we hallow brief lifespan. In our common quest for justice, may we hallow brief lifespan. You, Creator God, have written your great name and humankind. For our growing in your likeness, bring the life of Christ to mind, that by our response and service, earth its destiny may find. That by our response and service, earth its destiny may find. Tayo po'y manalangin. Ito po muli aming Panginoon, ang iyong iglesia na naghahanda sa kanyang paghayo at sa muling paglalakbay sa daigdig na ito. Narito aming Panginoon na sa aming pong paglapit, sa aming pagluhod, sa aming pagpikit at pagtaas ng mga kamay, inihahayag namin ang pagsuko at pagtatalaga ng aming buhay at ng aming sarili sa iyo. Ikaw ang aming itinataas, hindi ang aming mga sarili. Ikaw ang aming inuuna, hindi ang aming mga sarili. Inaangat ka namin, hindi ang aming buhay. Ikaw aming Panginoon, ang maging larawan namin sa aming paghayo. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa aral na ito. Salamat po sa mensahe at prinsipyong ipinakita
at iyong sinabi sa amin ng iyong mga salita. Salamat din po aming Panginoon sa Espiritu na kasama namin, ang iyong banal na Espiritu na nagbubuklod at pinag-uugnay kami sa isa't isa. Kahit sa kabila ng aming pagkakaiba-iba ng aming ugali at pamumuhay, ikaw aming Panginoon ang nag-iisa o pinag-iisa kami sa aming pagsamba ngayon. Salamat po sa kapahayagan ng iyong pagpapatawad sa amin, na kami ay muli niyong binigyan ng pagkakataon. Salamat din po aming Panginoon sa hamon na aming narinig sa umagang ito. Hindi lamang po para sa aming buhay, kundi sa mga buhay o sa aming mga kapatid na naging biktima at nasalanta ng bagyong nakalipas sa aming buhay. Itinataas namin ngayon, aming Panginoon, ang pagsambang ito. Hinihingi namin, aming Panginoon, na magbigay sa amin ng inspirasyon ng aming pagsamba ngayon sa aming mga gawain sa araw-araw. Narito at ngayon, hinihingi namin ang iyong pagpapala na ipagkakaloob nyo sa pamagitan ng iyong lingkod, na kami po'y babasbasan na ang iyong mga kamay ay mag-iingat sa amin, sa aming paglalakbay, sa aming paghayo, sa aming pagsakay, sa aming pagmamaneho, at saan man kami tumungo ng paglilingkod sa aming buhay na ito. Ngayon, igawad niyo po, aming Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala. Pagpalain nawa tayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya tayo at subaybayan. Lingapin nawa niya tayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Praying together, staying together in the storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord.